May todiki. No comment. Si Merlanda. Ginchat ko siya eh. Ang sarap. Hindi ko lang na-reply ko din. Napakalambot, grabe. As in. Sarap. Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenamics. Yan, meron tayong recipe today ng napakasarap na kakaning Pinoy. So ating dito, meron tayong 500 grams ng glutinous rice flour na kakailangan nating mga ingredients. Meron tayong 5 itlog, piraso ng itlog ng large eggs. Meron tayong 1½ cup ng white sugar, melted butter, 100 grams. Meron tayong, syempre, itong ating buko or coconut flesh. Yan, isang piraso lang po ito. Then, meron tayong evaporated milk, 2 cups. 2 cups din ng coconut cream or yung sinasabi nating dilata lang po gamitin ko ngayon kasi mas convenient ito sa atin pag gusto nating gumawa. Madali lang po, available ito sa market. Tayong grated cheese. Yan, itong ingredients natin. At of course, meron tayong 1 teaspoon ng salt. Yan. So, ito, ating mga ingredients kakailangan natin. Ay halo-halo natin ito sa isang bowl natin. So, yan. Meron ako dito mixing bowl na papaghaluan natin. Ito. Yan. So, ang ating ingredients, halo lang natin lahat. Isang ating 5 large eggs. Yan. 5 itlog. Ihalo natin ang 1½ cup of white sugar. Yan. Halo lang lahat. Yan. Then, meron tayong asin na 1 teaspoon. Yan, sorry. 1 teaspoon. Yan. Then, meron tayo dito melted butter, 100 grams o yung kalahati ng bar. Yan, 100 grams. Yan, 2 teaspoon pala ng salt ang ilalagay natin. Then, 2 cups of evaporated milk. Yan. Yan, 2 cups ng evaporated milk. At ang ating coconut cream, 400 ml. Okay. Then, after nyan, ihalo natin lahat itong ingredients na ating inilagay. 500 grams ito or yung ½ kilo. Yan. Ayan, 500 grams. Haluin natin ang mixture. Ayan. Haluin natin mabuti hanggang sa wala na yung bubuo. Recommended nito pag pang business o pang negosyo, napakaganda talaga gumamit kayo ng yung mga nabibili sa supermarket na klase ng nyog or yung coconut cream or coconut milk kasi mas napipreserve yun, hindi siya madali mapanis. Yan, kasi yung usual na nyog minsan madali siyang mapanis, pero mas masarap naman talaga yung coconut talaga na yung coconut na hindi nakalagay sa dilata kaya nakalagay sa pouch. Yan, pwede natin tong salain para mawala yung talaga yung bubuo kung mayroon mang natirang bubuo. Yan. Diba? Salain natin ng ganito. Okay. Yan. So, nakikita nyo, mayroon talagang natitira na buo-buo, kaya pwede mo tong salain tapos ganyan, i-press mo ng ganyan para totally wala talagang buo-buo, diba? Yan. Okay, yan, masala na natin lahat. Lagyan natin ng cheese. Yan, pababaw natin lagyan natin ito ng cheese, yung mixture natin, at least mga 1 cup. Yan. Diba? Okay.
maglagay tayo ng ito. Buko flesh. Yan. Natin yung buko. Yan. Diba? Sarap nito. Yan. Ngayon, dito sa ating baking pan naman, huwag nating makalimutang maglagay ng tin foil. Kung walang tin foil, pwede kayong maglagay ng margarine. O kaya, pwede rin mayroong tin foil at pwede kayong maglagay din ng pagkita yung daon ng saging. Yan. So, lagyan natin ito. Ito kasi alam nyo, nagbibigay din ito ng masarap na yung sa gilid-gilid ng ating gagawin. Masarap na kakanin. And then, lagyan na natin yung mixture natin dito sa ating baking pan. Dito. Yan. Lagi tayo ng, yan, papaibabaw natin ng cheese. Yun lang. Then, pag nagluto tayo nito sa oven, 200 degrees Celsius ang init ng ating oven. At tatakpan muna natin ito ng at least hanggang 45 minutes na naka-bake sa ating 200 degrees Celsius. Then, na i-bake para hindi gaanong mag-brown yung ibabaw. At least 45 minutes na naka-cover siya na binibake. Then after nyan, after 45 minutes, yung first 45 minutes, naka-cover siya. Then yung mga 15 minutes to 20 minutes, ganun, extend mo na ng kaunti. Yun, i-open mo to para ma-brown yung sa ibabaw na. So yan, i-bake na natin. Yan, set natin yung ating oven na 200 degrees Celsius for hanggang isang oras. Yan. Extend lang ninyo yung baking time. Pag makita nyo hindi pa gaanong brown. Yan. So, preheat natin yung oven. Yan. Yan, sinasabi ko sa inyo na dapat yung first 45 minutes nyo or 50 minutes, ganun. Or, ayan. Tapos, yung susunod nito, na siya. Ano natin. Then, at least mga 20 minutes pa para ma-brown yung ibabaw. And after 1.5 hour, sa kalahating oras ating niluto kasi medyo makapal yung ating mixture natin.